Kung napapagod ka tuwing umaga, madalas kang mahilo, at parang kulang ang lakas kahit nakainom ka na ng kape, may praktikal na hakbang na pwedeng simulan ngayon din. Unang bahagi ito ng ating serye tungkol sa 5 almusal na pampapayat para sa seniors na mataas sa protina, pamilyar ang lasa, at abot kaya ang sangkap. Gusto kong simulan sa isang malinaw na pangako. Sa iilang minuto, ipapakita ko kung paano kayang baguhin ng tamang almusal, ang timbang, sigla, at gana ng hindi ka magugutom at hindi ka gagastos ng malaki. Kung handa ka sa malinaw na gabay na madaling gawin sa kusina, tara na at simulan natin ngayon. Mahalaga ang protina habang tumatanda dahil natural na bumabagal ang metabolismo at unti-unting nababawasan ang kalamnan. Kapag puro tinapay, matatamis na inumin, at mamantikang ulam ang inuuna, mabilis tumaas ang asukal at biglang bumabagsak makalipas ang 1 oras. Doon nagsisimula ang iritasyon, antok, at pabalik-balik na hanap sa kape o biskwit. Kapag inuna mo ang protina at sinabayan ng gulay at sapat na tubig, mas matagal ang kabusugan, mas steady ang enerhiya, at mas kontrolado ang gana. Ito ang dahilan kung bakit ang mga almusal na ibabahagi ko ay nakasentro sa protina na galing sa itlog, isda, tokwa, manok, at gatas, kasama ang hibla mula sa gulay at butil. Simulan natin sa unang almusal, tokwa itlog gulay, na mabilis, mura, at masarap. Kumuha ng firm na tokwa, pigain ng marahan para bawas tubig, at hiwain sa maliliit na parisukat. Igisa ang bawang at sibuyas sa kaunting mantika hanggang umamoy at magkulay. Ilagay ang tokwa at hayaang magintong bahagya ang gilid para may konting kagat. Idagdag ang hiniwang kamatis at dahon tulad ng pechay o kangkong para sa hibla at katas. Batihin ang 2 itlog sa mangkok, timplahan ng kaunting asin at paminta kung kaya sa tiyan. Ibuhos sa kawali at haluin ng dahan-dahan hanggang mag-set. Kung sanay ka sa kanin, kalahating tasa ng brown rice ay sapat na kasama nito. Kung gusto mong bawasan ang kanin, pwedeng nilagang kamote ang kapalit para hindi ka manghihina. Bakit epektibo ang ulam na ito? Mataas sa protina ang itlog at tokwa, kaya mabagal ang gutom at mas matatag ang enerhiya sa umaga. May hibla mula sa gulay na tumutulong sa maayos na paggalaw ng tiyan at sa pakiramdam na busog kahit hindi malaki ang dami. Kontrolado ang mantika at asin kaya magaan sa puso at presyon. Abot kaya ang sangkap at available sa palengke o tindahan sa kanto. Kung may pustiso o sensitibong gilagid, durugin ng bahagya ang tokwa at hiwain ang gulay ng mas pino para mas madaling nguyain. Para mas mapadali tuwing umaga, ihanda na sa gabi ang kailangan. Hugasan at hiwain ang gulay, itabi sa lalagyan at ilagay sa preheater. Tadtarin ang bawang at sibuyas at ilagay sa maliit na garapon para isang bukasan na lang kinabukasan. Ang tokwa ay pwedeng tusukin at pigain ng maaga para hindi magtagal sa kawali paggising. Kung may natirang gulay mula sa hapunan, isalo dito sa halip na masayang. Kung nais mo ng mas malutong na tokwa, pwedeng dagdagan ng init pero iwasan ang sobrang prito. Mas mainam ang sapat na luto para malambot pa rin ang kagat at magaan sa tiyan. Ikalawang almusal, tortang sardinas na may malunggay o pechay. Buksan ang lata ng sardinas sa kamatis at salain ang sobrang sarsa kung maalat o maanghang. Durugin ng marahan ang isda para manatili ang maliliit na buto na may calcium. Sa isang mangkok, batihin ang 2 itlog, idagdag ang tinadtad na sibuyas at malunggay, saka isalo ang sardinas. Painitin ang kawali, lagyan ng kaunting mantika at ibuhos ang halo. Huwag masyadong galawin para dumikit at magbuo. Kapag namumula na ang gilid, baliktarin at tapusin ang kabilang panig. Ihain kasama ng kalamansi para presko ang lasa. Kung kailangan mo ng dagdag na lakas, sapat na ang kalahating tasa ng kanin. Kung may bantay sa asin, tikman muna bago magdagdag. Ano ang benepisyo ng tortang sardinas? May mataas na protina, may omega-3 na mabuti sa puso at kasukasuan,
at may calcium mula sa buto ng isda. Kapag hinaluan ng malunggay o pechay, nadaragdagan ng bitamina at hibla na sumusuporta sa paningin at resistensya. Dahil torta ang luto, hindi masyadong malutong at madaling nguyain kaya angkop para sa may pustiso. Mabilis din lutuin kaya tipid sa oras at gas. Mag-ingat lamang sa asin at iwasan ang paulit-ulit na gamit ng mantika. Para talagang kumapit ang resulta, isali ito sa araw-araw na routine. Pagbangon, uminom ng 1 basong tubig at maglista ng 3 gawain. Una, maghanda ng almusal bago pa magbukas ng telepono para hindi ka ma-distract. Ikalawa, kumain ng nakaupo at dahan-dahan para maramdaman ng utak ang kabusugan. Ikatlo, maglakad ng 5 hanggang 10 minuto. Pagkatapos kumain para gumalaw ang katawan at gumaan ang sikmura. Kung may kasama sa bahay, anyayahan silang sumabay para mas masaya at mas madaling sundan ang gawi. Mahalaga rin ang pagtatala para makita ang progreso. 1 beses kada linggo sa umaga bago kumain, sukatin ang timbang at bewang. Isulat sa maliit na papel at idikit sa frigider para nakikita mo ang galaw bawat linggo. Huwag araw-araw para hindi ka mainip at para iwas pagod sa isip. Ang layunin ay dahan-dahan at tuloy-tuloy na pagbabago. Mas mahaba na ba ang lakad mo ngayon? Mas steady ba ang mood mo sa hapon? Mas bihira na ba ang paghahanap sa matatamis? Kapag oo ang sagot, ibig sabihin tumatama ang pinili mong almusal at tamang dami. Bago ko tapusin ang unang bahagi, ihahanda kita sa mga susunod na hakbang. Sa ikalawang bahagi, pag-uusapan natin kung paano gawing mas proteina ang paboritong lugaw, gamit ang manok at itlog. Paano iangat ang sustansya ng sabaw nang hindi sumusobra sa asin, at paano kontrolin ang dami para hindi sumiklab ang gana. Ipapakita ko rin kung paano gamitin ang natirang manok mula sa hapunan para sa tortang manok gulay na paborito ng bulsa at tiyan. Sisilip din tayo sa gatas at oats na may dagdag na protina na abot kaya at madaling inumin. Kung handa ka nang magsimula, pumili ka ngayon ng isa sa 2 almusal na ito at ihanda ang sangkap mamayang gabi. Subukan mo ng 3 araw na sunod-sunod at obserbahan ang katawan. Sa susunod na bahagi, dadagdag pa tayo ng 3 opsyon para hindi nakakasawa ang umaga at para manatiling masaya ang pag-aalaga sa sarili. Kung may alta presyon o diabetes, bawasan ang asin at pumili ng mas sariwang gulay at mas kaunting sarsa. Kung may problema sa ngipin, palambutin ang ulam at inumin ng tubig ng dahan pagkatapos kumain. Sisigla ang araw mo ngayon. Sali sa komento kung sinabi ko sa iyo na ang paboritong lugaw ay pwedeng makatulong sa bawas timbang kapag inayos ang sangkap at dami. Maniniwala ka ba ngayon o pagkatapos mong subukan bukas ng umaga? Isang simpleng almusal ang kayang magbago ng buong araw at iyon ang hahawakan natin ngayon. Gagawin nating mataas sa protina ang lugaw, tapos gagamitin natin ang natira mong manok para gawing torta na busog sa sustansya. Walang mahal at walang komplikado pero malinaw ang resulta. Mas matagal ang busog, mas steady ang lakas at mas kontrolado ang gana, kaya dahan-dahan ding lumiit ang tiyan. Kung handa ka sa gabay na subok at abot kaya, simulan nating gamit lang ang simpleng kawali at palayok. Unahin natin ang lugaw na manok na mataas sa protina. Marami ang naniniwalang ang lugaw ay para lang sa may sakit. Pero para sa seniors, ang tamang lugaw ay mabait sa tiyan at matibay sa lakas. Hindi puro kanin at sabaw ang bida. Kailangan ng malinaw na pinanggagalingan ng protina at hibla para mabagal ang gutom. Sa halip na sabaw lang, maghanda ng pinakuluang manok na may luya at sibuyas. Hiwain ang manok sa maliliit na piraso para madaling nguyain. Gamitin ang kalahating tasa na bigas na malagkit na hinaluan ng kaunting brown rice. Kung gusto mo ng dagdag hibla, panatilihing malambot ang lutong lagkit para komportable sa sikmura. Kapag kumukulo na, isalo ang hiniwang manok at hayaang sumipsip ng lasa ang bigas. Kapag halos luto na, basagin ang 1 itlog at haluin ng dahan-dahan para magbuo ang maliliit na ribon ng puti at dilaw. Ilahok ang malunggay o pechay sa huling minuto. Kung kailangan mo ng panglasa,
Gumamit ng kaunting patis at kalamansi kaysa dagdag asin. Para sa alta presyon, tikman muna at iwasan ng sobrang alat. Para sa may diabetes, panatilihin sa kalahating tasa ang kabuuang bigas at unahin ang manok at itlog. Kung wala kang manok, pwedeng palitan ng tokwa para may dagdag na protina nang hindi nadaragdagan ng mantika. Bakit nakakatulong ito sa bawas timbang? Kapag may protina at hibla sa unang kain, mabagal ang pasok ng asukal sa dugo kaya hindi ka biglang napapagod at hindi ka madaling naghahanap ng biskwit. Ang init ng lugaw ay nagtutulak sa dahan-dahang pagkain at mas madaling maramdaman ng isip ang kabusugan bago ka sumobra. Para sa may problema sa ngipin, pino at malambot ang bawat subo kaya hindi mabigat sa panga. Para sa kabag, iwasan ang labis na bawang at sibuyas at dagdagan ng luya na banayad sa tiyan. Iwasan ang karaniwang sablay. Limitahan ang chicharon, sobrang toyo, at maraming tostadong bawang dahil mabilis tumaas ang alat at taba. Iwasan din ang 2 mangkok na puro kanin at sabaw na walang protina dahil biglang aakyat ang asukal at babagsak din agad. Kung sanay ka sa puting kanin, pagsamahin ang kaunti nito at kaunting brown rice para hindi ka mabigla sa lasa ngunit may dagdag hibla. Kung naghahanap ka ng lasa, mas mabuting luya at kalamansi ang iabot kaysa dagdag asin. Ngayon naman, gawing mas praktikal ang kusina gamit ang natirang manok mula sa hapunan. Sa halip na iprito ng paulit-ulit kinabukasan, gawin natin itong tortang manok gulay na pinalalakas ang umaga. Himayin ang malamig na manok, alisin ang balat kung mamantika, at tadtarin ng pino. Sa isang mangkok batihin ang 2 itlog, isalo ang tinadtad na sibuyas, kaunting karot o sayote, at pirasong pechay o malunggay. Idagdag ang hiniwang manok at haluin hanggang pantay ang halo. Kung medyo tuyo, patakan ng kaunting sabaw o tubig para hindi tusok sa lalamunan kapag naluto. Painitin ang kawali at lagyan ng kaunting mantika. Ibuhos ang halo at pantayin ang kapal para hindi makapal sa gitna. Sa unang minuto, takpan para magbuo ang ibabaw kahit hindi mo pa nililiko. Kapag namumula na ang gilid at halos buo ang taas, dahan-dahang baliktarin gamit ang plato o spatula. Lutuan pa ng ilang sandali ang kabila hanggang luto ang loob. Ihain kasama ang kalamansi at pirasong kamatis para presko ang lasa. Kung kailangan mo ng dagdag na lakas, sapat na ang kalahating tasa ng brown rice o 2 hiwa ng nilagang saba. Ano ang napapala sa tortang ito? Mataas sa protina dahil sa manok at itlog, kaya dahan-dahan ang gutom at steady ang isip. May hibla at bitamina mula sa gulay na sumusuporta sa tiyan at balat. Tipid ito dahil ginagamit natin ang tira sa halip na bumili ulit. Portable din kung may lakad ka sa umaga dahil madaling ilagay sa maliit na lalagyan. Para sa alta presyon, bantayan ang asin at umasa sa asim ng kalamansi. Para sa diabetes, iwasan ang matamis na ketchup at piliin ang sausawang kalamansi at paminta kung kaya sa tiyan. May ilang teknik para mas gumanda ang resulta. Kung gusto mong mas malasa ang lugaw kahit kaunti lang ang asin, palawigin ang pagpapakulo ng buto ng manok kasama ang luya at sibuyas bago ka magsaing. Kung nais mo pang dagdag protina pero sawa ka muna sa itlog, magdagdag ng maliliit na hiwa ng tokwa sa lugaw sa huling minuto at hayaang sumimsim ng sabaw. Sa torta, takpan ang kawali sa unang minuto at buksan sa pangalawa para maluto ang taas ng hindi natutusta ang ibaba. Gumamit ng plato na may guhit bilang sukat para hindi nasusobrahan ang dami. Pagkatapos kumain, maglakad ng 5 hanggang 10 minuto para gumalaw ang katawan at gumaan ang sikmura. Isang maikling kwento bilang inspirasyon. May lola na pandesal at kape lang sa umaga at madalas manghina bago tanghali. Nang sinubukan niya ang lugaw na may manok at itlog tuwing Lunes at ang tortang manok gulay tuwing Martes, napansin niyang mas kukonti ang hanap na biskwit at mas humaba ang oras ng gawaing bahay. Pagkalipas ng 2 linggo, lumiit ang sukat ng bewang ng kaunti at mas maaliwalas ang gising. Hindi perpekto araw-araw pero kapag nadapa siya, bumabalik siya kinabukasan.
Sa pagtatapos ng bahaging ito, planuhin mo ang susunod na 2 umaga. Sa unang araw, lutuin ang lugaw na may manok, itlog at gulay. Sa ikalawang araw, gawin ang tortang manok-gulay mula sa tira. Ihanda ang sangkap sa gabi at isulat sa maliit na papel ang oras ng gising, oras ng kain at maikling lakad. Tignan mo ang pakiramdam mo sa hapon ng ikalawang araw. Mas tahimik ba ang tiyan? Mas banayad ba ang isip? Kapag oo, ibig sabihin handa ka na sa susunod na hakbang. Sa part 3, ipapakita ko ang gatas at oats na may dagdag na protina at kung paano ito gawing masarap kahit simple ang sangkap, kasama ang tamang dami at prutas na sakto para sa seniors. Magkomento 2 ngayon kung may almusal na kayang gawin sa 5 minuto na busog, masarap, at kayang kontrolin ang gana hanggang tanghali, ito na iyon. Isipin ang umaga na walang hilo at hindi ka naghahabol ng tinapay bago magtanghali. Sa unang sipsip at unang kutsara, kalmado ang tiyan at malinaw ang isip. Ito ang pang-5 almusal, gatas at oats na mataas sa protina. Simple ang sangkap, abot kaya, at madaling ulitin araw-araw. Kapag naitama mo ang unang kain, mas madali mong makokontrol ang dami sa tanghali at hapon. Ang gatas at oats ay magpartner na swak sa katawan ng seniors dahil pinagsasama nito ang protina at hibla. Ang oats ay nagbibigay ng hibla na tumutulong sa kabusugan at maayos na paggalaw ng tiyan. Ang gatas ay nagdadala ng protina para sa lakas ng kalamnan at tibay ng katawan. Sa maliit na kasirola, lagyan ng kalahating tasa ng rolled oats o quick oats. Dagdagan ng 1 1/2 tasa ng tubig o gatas depende sa hiyang ng tiyan. Haluin habang kumukulo sa mahinang apoy hanggang lumambot at maging malinamnam. Kapag halos luto na ang oats, idagdag ang pinagmumulan ng dagdag protina. Kung may pulbos na gatas na skim, magtimpla ng kalahating tasa at isalo. Kung may pulbos na protina na plain at pasok sa budget, kalahating scoop ay sapat. Kung wala ang mga ito, batihin ang 1 itlog at dahan-dahan itong ilagay habang mainit pa ang oats, saka haluin hanggang magbuo ang maliliit na sinulid ng itlog. Sa ibabaw, magbudbud ng kaunting dinurog na mani o buto ng kalabasa kung hiyang. Kung sensitibo ang tiyan sa gatas, gumamit ng tubig at lagyan ng kaunting pulbos na gatas para sa lasa. Kung bawal ang mani, palitan ng dinurog na tokwa na niluto kagabi at itinabi sa preheater. Kapag pino ang hiwa, halos hindi mapapansin at dagdag protina pa. Para sa may pustiso, siguraduhing malambot ang luto ng oats at iwasan ang buo-buong mani. Maari ring durugin ang mani bago ihalo. Kung gusto mo ng bango na hindi matamis, magpakulo ng luya sa tubig bago lutuin ang oats. Mahusay itong almusal para sa may diabetes kapag tama ang dami at tamang kasama. Sukatin ang kalahating tasa ng tuyong oats bago lutuin at manatili sa daming iyon. Unahin ang protina mula sa gatas, itlog o tokwa kaysa sa matatamis na palaman. Iwasan ang instant na oats na may asukal at aroma. Pagkatapos kumain, maglakad ng 5 hanggang 10 minuto para gumalaw ang katawan. Para sa may alta presyon, bantayan ang alat mula sa pulbos at iwasan ang sobrang sarsa. Kung gusto mo ng lasa na hindi mabigat sa asukal, may banayad na paraan na pasok sa bulsa. Pwede mong durugin ang kalahating saging na saba at ihalo habang mainit pa ang oats para natural na alatamis. Pwede ring magbudbod ng kaunting kanela kung hiyang sa tiyan. Kung may vanilla na hindi matamis, 1 patak ay sapat. Kung gusto mo ng bahagyang asim, ilang patak ng kalamansi bago kainin. Mahalaga ang oras ng kain dahil may epekto ito sa gana buong araw. Pagbangon, uminom ng 1 basong tubig, magunat ng leeg at balikat, at saka ihanda ang lutuan. Huwag patagalin hanggang sobrang gutom para hindi ka mapasobra ng dami. Kung may biyahe ka, ilagay ang luto sa maliit na lalagyan na may takip. Mas mabuti ito kaysa bumili ng tinapay at matatamis na inumin. Kung nasa bahay ka, kumain sa mesa at huminga ng malalim bago sumubo. Hindi mo kailangan ng timbangan para masunod ang dami at maging consistent araw-araw.
Ang kalahating tasa ng oats ay sukatin sa iisang tasa na gagamitin mo lagi. Kapag consistent ang dami, mas mabilis mag-aayos ang katawan sa bagong gawi. Kung ramdam mong mabigat ang purong gatas, dagdagan ng tubig at hinaan ang apoy. Kung uhaw ka agad pagkatapos kumain, magdagdag ng mainit na tubig at inumin ng dahan-dahan. Turiko, narito ang isang maikling kwento bilang inspirasyon. Si Lola Feli ay sanay sa pandesal at kape tuwing umaga. Sa 9:00, nang hihina na siya at hanap ang matamis. Nang sinubukan niya ang gatas at oats na may itlog at kaunting mani tuwing Miyerkules at Sabado, hindi na siya naghahanap ng biskwit bago tanghali. Sa loob ng 2 linggo, mas lumakas ang lakad, gumaan ang pakiramdam at bahagyang lumiit ang bewang. Kapag nadadapa, bumabalik siya kinabukasan at ipinagpapatuloy ang tamang gawi. Buuin natin ang kabuuan ng 5 almusal at ang dahilan kung bakit sila epektibo para sa seniors. Ang tokwa itlog gulay ay mura at diretso ang protina at hibla. Ang tortang sardinas na may malunggay ay may protina, omega at calcium para sa puso at buto. Ang lugaw na may manok at itlog ay banayad sa tiyan at sapat ang kabusugan. Yung tortang manok gulay ay praktikal at tipid dahil gamit ang tira at madaling baunin. Ang gatas at oats ay mabilis, mataas sa protina at madaling iakma sa lasa at dami. Iisang prinsipyo ang nag-uugnay sa kanila, protina at hibla muna bago lahat. Kung may paborito ka na sa 5, isulat sa papel at idikit sa preheater ang schedule ng 1 linggo. Lunes ay tokwa itlog gulay. Martes ay lugaw na may manok. Miyerkules ay gatas at oats. Huwebes ay tortang sardinas. Biyernes ay tortang manok gulay. Sabado at Linggo ay uulit ng 2 pinakamasarap sa iyo. Kapag may lakad, piliin ang madaling baunin tulad ng torta o oats sa lalagyan. Kapag sumablay, ngumiti, uminom ng tubig at bumalik sa plano sa susunod na kain. Bago tayo magtapos, gusto kong marinig ang karanasan mo at makita ang suporta mo sa sarili mong kalusugan. Alin sa 5 almusal ang pinakakomportable sa tiyan mo? Ano ang lasa at dami na swak sa iyo? Ilagay sa komento ang paborito mo at kung anong pagbabago ang napansin mo sa lakas, gana at galaw. Paki-like ang video para mas makita ito ng ibang lolo at lola. Paki-subscribe kung gusto mong masundan ang susunod na gabay at mga demo ng lutuin. Sa Part 4, pag-uusapan natin ang weekly plan, paghahanda sa gabi, tamang oras ng gising, at maikling lakad na kaya ng tuhod. Kung nakatulong sa iyo ang gabay na ito, tandaan na ang pagbabago ay galing sa maliit na hakbang na inuulit araw-araw. Piliin ang pinakakomportabling almusal bukas, ihanda ang sangkap ngayong gabi, at magtakda ng oras ng gising na kaya mong sundan. Bumalik sa talaan tuwing Linggo, sukatin ang bewang sa umaga, at pansinin ang mas mahabang lakas at mas tahimik na gana. Suportahan ang channel para mas marami tayong matulungan na seniors na gustong gumaan ang katawan at sumigla ang araw. Komento dan na, kung pwede kang gumaan ang katawan sa loob ng 2 linggo, gamit lang ang tamang oras ng gising, simpleng paghahanda sa gabi at 5 minuto ng lakad pagkatapos kumain. Susubukan mo ba ngayon o hihintayin mo pang mapagod ulit bukas? Ito ang sandali na pwedeng magbukas ng bagong ritmo sa umaga mo. Walang mahal, walang komplikado, basta malinaw ang plano. Sa bahaging ito, itatayo natin ang weekly plan na madaling sundan ng seniors mula sa paghahanda sa gabi, sa oras ng almusal, hanggang sa maikling lakad na kayang-kaya ng tuhod. Kapag naituwid ang 3 ito, mas mahaba ang lakas, mas tahimik ang gana, at mas madali ang bawas timbang kahit hindi ka nagugutom. Simulan natin sa prinsipyo ng schedule. Ang katawan ay parang orasan na umaayon sa inuulit na gawi. Kapag pare-pareho ang oras ng gising, inumin ng tubig, at unang subo ng protina tuwing umaga, umiiksi ang paghahanap sa matatamis at biglang kain. Kaya pumili ng oras ng gising na totoo mong kayang sundan sa loob ng 2 linggo. Kung 6:00 ang gusto mo, manatili doon kahit Sabado at Linggo. Pagbangon, isang basong maligamgam na tubig muna para gising ang tiyan at malambot ang galaw.
Bago magbukas ng telepono o manood, ihanda agad ang almusal para hindi ka mawala sa atensyon. Ang layunin ay kumain sa loob ng 1 oras mula paggising para hindi sumiklab ang gutom na humahantong sa sobrang dami. Para hindi sumablay sa oras, ginagawa ang lakas ng plano sa gabi pa lang. Habang malamig ang hangin, hugasan at hiwain na ang gulay para sa tokwa itlog gulay. Itabi sa lalagyan na malinaw ang label para hindi mo naiisipin kinabukasan. Himayin ang natirang manok mula sa hapunan at ilagay sa hiwalay na lalagyan para handa na sa torta. Kung nakatakda ang lugaw kinabukasan, pakuluan ng saglit ang buto ng manok na may luya at sibuyas para may sabaw ka na sa umaga. Sukatin na rin ang kalahating tasa ng oats at ilagay sa tasa na iyon lang ang gagamitin mo araw-araw para hindi na nagbabago ang dami. Buksan ang lata ng sardinas at ilipat sa malinis na lalagyan kung gusto mong banlawan ang sobrang sarsa kinabukasan para mas kontrolado ang alat. Kapag nakalinya ang mga lalagyan sa preheater, ang umaga ay parang sinulid na diretso at hindi sabog. Ngayon, ayusin natin ang weekly rotation nang hindi ka nagsasawa. Lunes ay tokwa itlog gulay para malinis ang simula ng linggo. Martes ay lugaw na may manok at itlog para banayad sa tiyan at matibay sa lakas. Miyerkules ay gatas at oats na may dagdag protina para mabilis at praktikal. Huwebes ay tortang sardinas na may malunggay o pechay para may omega at calcium. Biyernes ay tortang manok gulay mula sa tira para tipid at portable. Sabado at linggo ay piliin ang 2 paborito sa 5 ayon sa galaw ng iyong weekend. Kung may lakad, unahin ang almusal na pwedeng baunin gaya ng torta o oats sa lalagyan. Ang ganitong paikot ay nagbibigay ng sustansya at saya sa panlasa at ang paulit-ulit na proteina tuwing umaga ang siyang banat sa sobrang gana sa tanghali. Hindi may iwasan ang mga araw na may aberya, kaya isingit natin ang mga paraan ng pagresolba. Kapag na-late ka sa gising, piliin ang pinakamabilis sa 5 option, gatas at oats o torta na nakahanda na sa preheater. Kapag wala kang ganang kumain, pumili ng malambot at mainit gaya ng lugaw na may manok at itlog at panatilihin ang dami na sapat lang para hindi sumiklab ang gutom mamaya. Kapag masikip ang budget, bumalik sa formulang tokwa at itlog na may gulay at palitan ng kalahating tasa ng kanin ng 2 hiwa ng nilagang saba para hindi mahal at hindi rin mabigat. Kapag may bisita at napalakas ang hapunan, panatilihin pa rin ang umagang mataas sa protina, kinabukasan para bumalik agad sa linya. Mahalaga rin ang lasa para tumagal ang bagong gawi. Iangat ang sarap ng hindi umaasa sa sobrang asukal o asin. Sa lugaw, palawigin ang sabaw ng luya at sibuyas at tapyasan ng patis. Sa torta, kalamansi ang partner kaysa matamis na ketchup. Sa tokwa itlog gulay, hayaang mag-caramelize ng kaunti ang sibuyas para natural na tamis. Sa gatas at oats, banayad na alatamis mula sa kalahating saging na saba o isang patak ng banila na walang asukal. Kapag masaya ang lasa, mas madaling ulitin at kapag inuulit, doon nagsisimula ang resulta. Isama natin ang maikling lakad pagkatapos kumain bilang pangsalo sa gana at pagbigat. Hindi mo kailangan ng malayong ruta. 5 hanggang 10 minuto sa bakuran, sa pasilyo o paikot sa sala ay sapat para gumalaw ang dugo at tumahimik ang tiyan. Kung maselan ang tuhod, maglakad sa patag at mabagal sa unang minuto. Taasan ng kaunti sa gitna at dahan-dahan ulit sa huli. Kung hindi pa kaya ang tayo ng matagal, pwedeng marching habang nakaupo, pag-angat baba ng sakong at paa, at pag-ikot ng balikat at leeg para gumaan ang katawan. Ang mahalaga ay gumagalaw ka kaunti pagkatapos ng almusal para hindi ka antukin at hindi ka maghanap agad ng merienda. Ang tulog at liwanag ng umaga ay kasama sa tagumpay ng plano. Buksan ang bintana at pasikatin ang mata sa natural na liwanag sa loob ng ilang minuto para magising ang katawan. Iwasan ang sobrang late na hapunan at subukang tapusin ang huling kain 3 oras bago matulog para mas maayos ang gising. Kapag malinaw ang oras ng tulog at gising, mas madali ang pagtakda ng almusal at mas tuloy-tuloy ang lakas. Para sa may maintenance,
Siguraduhing akma ang oras ng gamot at almusal. Kung kailangan ng laman ng tiyan bago uminom, piliin ang malambot na opsyon gaya ng lugaw o oats. Sa may diabetes, unahin ang protina at hibla, bantayan ang dami ng bigas, at kung may glucometer, tingnan ang epekto para makilala mo kung alin ang pinakahiyang. Sa may alta presyon, tikman muna bago mag-asin at umasa sa kalamansi, sibuyas, luya, at dahon para sa lasa. Sa may problema sa ngipin, palambutin ang gulay, pinuhin ang hiwa, at iwasan ang sobrang tostado. Gawing nakikita ang progreso para masaya sa isip. Kumuhit ng maliit na kalendaryo at lagyan ng check tuwing natapos mo ang almusal sa oras at nakapaglakad ng 5 minuto. Isang beses sa isang linggo, sa umaga bago kumain, sukatin ang bewang at timbang. Huwag araw-araw para hindi ka mainip. Pansinin ang mga senyales ng pag-asenso na hindi lang numero. Mas mahaba ba ang pasensya mo sa hapon? Mas magaan ba ang pagyuko at pag-aakyat ng 2 baitang? Mas komportable ba ang tiyan? Ang mga ito ang tunay na pang-araw-araw na gantimpala ng tamang almusal at maikling lakad. Kung may kasama ka sa bahay, gawing sabay ang pagbukas ng bintana, pagbati ng magandang umaga, at paghahanda ng lutuan. Ang pagkakaroon ng kasama ay nagpapagaan ng loob at nagdadagdag ng saya sa kusina. Maaari kayong magpalitan ng papel. Ang isa ay naghihiwa, ang isa ay nagluluto, at sabay kayong uupo sa mesa. Kapag masaya ang proseso, hindi mabigat ang disiplina, at ang katawan ay sumusunod ng kusa. Sa huli, ang weekly plan ay hindi tungkol sa perpektong araw, kundi tungkol sa pagbangon sa susunod na umaga. Kapag may araw na sumablay, bumalik sa tubig, buksan ng bintana at ihain ang almusal na kaya mong sundan ngayon. Sa part 5, pagsasamahin natin ang lahat. Maglalagay ng malinaw na buod at munting checklist sa isip at bibigyan kita ng dagdag na lakas ng loob para manatiling tapat sa sarili mong kalusugan. Handang-handa ka na dahil nakalinya na ang kusina, ang oras at ang hakbang ng paa. Ang kailangan na lang ay ang maliit na yes na manggagaling sa iyo tuwing umaga. Ischedule almusal ngayon. Kung bibigyan kita ngayon ng isang simpleng pangungusap na kayang baguhin ang umaga mo simula bukas, gusto mo bang marinig ito ngayon o hihintayin mong mapagod ka ulit? Hindi mo kailangan ng mamahaling gamit o komplikadong diet na puro bawal at luha. Kailangan mo lang ng 5 almusal na mataas sa protina, malinaw na schedule, at 5 minutong lakad pagkatapos kumain. Kapag sinunod mo ito sa loob ng 2 linggo, mapapansin mong humihina ang paghahanap sa matatamis, humahaba ang lakas, at mas gumagaan ang katawan sa bawat araw. Ito ang huling bahagi ng ating serye, at dito natin pagtatahiin ang mga natutunan para makalakad ka ng mag-isa na may tiwala at direksyon. Isipin mo ang sarili mong umaga na kalmado, may tamang kain, at may konting lakad na parang paghaplos sa tuhod at likod. Kung handa ka ng gawing ugali ang tamang simula, sabay tayong hihinga ng malalim at tutuloy sa plano. Balikan natin ang puso ng programa para malinaw ang dahilan bago ka tuluyang humakbang. Una ay ang tokwa itlog gulay, mabilis lutuin at mura. Nagbibigay ng solidong protina at hibla kaya busog ng hindi mabigat. Ikalawa ay ang tortang sardinas na may malunggay o pechay, praktikal, may omega at calcium, at madaling nguyain kahit may pustiso. Ikatlo ay ang lugaw na may manok at itlog, banayad sa tiyan, may init na nagpapahinahon sa umaga, at kontrolado ang dami ng bigas. Ikaapat ay ang tortang manok gulay mula sa tira, tipid, portable, at mataas pa rin sa protina. Ikalima ay ang oats na may gatas at dagdag protina, pinakamabilis ihanda at magaan sa bulsa kapag tama ang dami. Magkakaiba ang lasa at hugis, pero iisa ang prinsipyo na nag-uugnay sa kanila, protina at hibla muna bago lahat. Kapag inuuna mo iyan, mas mabagal ang gutom, mas steady ang isip, at mas kontrolado ang kain sa susunod na oras. Kung nagtatanong ka kung paano ito mananatili, ang sagot ay ritual at tala. Itakda ang oras ng gising na kaya mong sundan, uminom ng 1 basong tubig, at ihanda ang almusal sa loob ng 1 oras.
Huwag magbukas agad ng telepono para hindi maagaw ang atensyon. Pagkatapos kumain, maglakad ng 5 hanggang 10 minuto, kahit paikot sa sala o sa bakuran, para tahimik ang tiyan at gising ang isip. 1 beses sa 1 linggo, sa umaga bago kumain, sukatin ang bewang at timbang. Isulat sa maliit na papel o ilista sa lumang kwaderno at idikit sa frigider para nakikita mo ang galaw. Huwag araw-araw para hindi ka mainip. Sapat na ang lingguhang tala at pakiramdam sa katawan. Kapag mas mahaba ang lakas at mas kalmado ang hapon, ibig sabihin tumatama ang pinili mong almusal at dami. Ihanda rin ang isip sa 3 uri ng araw. May araw na perpekto, na sunod ang oras, ang luto at ang lakad. May araw na magulo, na letika at minadali ang kusina. At may araw na sablay na hindi mo nasunod ang plano at bumigay ka sa tinapay at matatamis. Ang sikreto ay hindi pag-iwas sa sablay habang buhay, kundi bilis ng pagbalik. Kapag perpekto, pasalamatan mo ang sarili at ituloy ang bukas. Kapag magulo, piliin ang pinakamabilis na opsyon gaya ng oats o torta na nakahanda na. Kapag sablay, huminga, uminom ng tubig, at bumalik sa almusal na mataas sa protina kinabukasan. Ang tuloy-tuloy na pagbabalik ang totoong lakas na magpapaliit ng bilbil, ng dahan-dahan. Darating ang linggo na tila mabagal ang numero. Normal yan, kaya huwag kang mabahala. Sa halip na baguhin ang lahat, tingnan mo muna ang dami. Sukatin ulit ang kalahating tasa ng bigas sa lugaw at kalahating tasa ng kanin sa tokwa at torta. Baka mas marami kaysa sa iniisip mo kapag tantya lang ang gamit. Silipin ang oras ng huling kain sa gabi at subukang tapusin ng mas maaga para mas maaliwalas ang gising. Dagdagan ng tubig sa maghapon at maglakad ng kaunting hakbang sa hapon kung kaya ng tuhod. Kapag may stress, humanap ng 5 malalim na hinga tuwing tanghali para bumaba ang kaba at para hindi mo hanapin ang candy. Sa pagtulog, sikaping patayin ang maliwanag na ilaw bago matulog at itabi ang telepono para magising kang maaliwalas. Para sa may maintenance, ayusin ang almusal ayon sa gamot. Kung kailangan ng laman ng tiyan bago uminom, piliin ang lugaw o oats. Kung may alta presyon, tikman muna bago mag-asin at asahan ang kalamansi, luya, sibuyas at dahon para sa lasa. Kung may diabetes, unahin ang protina at hibla, bawasan ang bigas, at iwasan ang matatamis na palaman at inumin. Kung may problema sa ngipin, palambutin ang ulam, pinuhin ang hiwa, at iwasan ang sobrang tostado. Kapag may alinlangan sa dami o kombinasyon, kumonsulta sa inyong doktor o dietitian at dalhin ang simpleng tala ng almusal at pakiramdam para mas madali kayong magkaintindihan. Panatilihing masaya ang lasa para tumagal ang gawi. Sa tokwa, hayaang mag-caramelize ng bahagya ang sibuyas para natural na tamis. Sa sardinas, ikutin sa kalamansi para presko. Sa lugaw, pakuluan ang buto ng manok ng mas matagal para malasa kahit kaunti ang asin. Sa torta, takpan sa simula para lutong pantay at hindi sunog. Sa oats, durugin ang kalahating saba o budburan ng kaunting kanela kung hiyang. Kapag bagay sa panlasa mo, kusa kang gigising na may pananabik at ang pag-uulit araw-araw ay hindi na hirap kundi aliw. Kung gusto mo ng dagdag na tulong sa isip, gamitin ang 2 pihitan. Una ay ang salitang senyales. Kapag nakita mo ang tasa ng sukatan sa umaga, iyon ang palatandaang oras na ng almusal. Ikalawa ay ang buntong hininga. Kapag natapos ang huling subo, magbigay ng isang mahabang buntong hininga bago tumayo at simula ng 5 minutong lakad. Ang 2 ito ay maliit na ritual na nagpapapirma ng bagong gawi sa utak. Sa loob ng 2 linggo, mapapansin mong nagiging automatic ang galaw at hindi mo na kailangang pilitin ang sarili. Pag-usapan din natin ang suporta. Kung may kasama ka sa bahay, humingi ng tulong sa paghihiwa, sa paglalagay ng label sa mga lalagyan at sa pag-alala ng oras. Kung mag-isa ka, maghanda ng maikling sulat para sa sarili at idikit sa pinto ng frigider. Isulat, Lunes hanggang Biyernes proteina muna o kaya umaga ko lakas ko o
Ang maliliit na pahayag na ito ay paalala na may kaibigan kang kakampi at ang kaibigan na iyon ay ang sarili mo. Kapag pinipili mo ang sarili mo tuwing umaga, hindi mo na kailangang hintayin ang espesyal na inspirasyon dahil routine mismo ang magdadala sa iyo. Ngayong kaya mo nang buuin ang isang linggong planong umiikot sa 5 almusal, piliin natin ang ritmo. Lunes ay tokwa itlog gulay, Martes ay lugaw na may manok, Miyerkules ay oats na may gatas at dagdag na protina, Huwebes ay tortang sardinas na may dahon, Biyernes ay tortang manok gulay mula sa tira, Sabado at Linggo ay piliin ang 2 paborito para hindi ka magsawa. Kung may lakad, baunin ang torta sa maliit na lalagyan o ihanda ang oats sa garapon na may takip. Kung may bisita at napalakas ang hapunan, huwag mong parusahan ang sarili kinabukasan. Bumalik lang sa almusal na mataas sa protina at sundan ng 5 minutong lakad. Sa pagtatapos ng ating serye, gusto kong makita mo ang sarili mong katawan na mas magaan ang lakad, mas kalmado ang isip at mas buo ang tiwala sa kusina. Hindi mo kailangang maging perpekto para umusad. Kailangan mo lang maging tapat sa unang subo tuwing umaga. Pumili ng isa sa 5 almusal na natutunan natin at gumalaw ng kaunti pagkatapos kumain. Ang pag-alaga sa sarili ay hindi malakas na sigaw kundi mahinhing ritmong inuulit araw-araw. Kapag nagsimula ka ngayon, makikita mo ang maliliit na pagbabago na unti-unting nagtitipon hanggang magmukhang malaking tulong. Sa 3 linggo, maaaring mas mahaba na ang lakad mo at mas bihira na ang biglang hanap sa biskwit. Sa 5 linggo, mas komportable ka na sa dami at mas malinaw ang oras ng gising at tulog. Bago tayo magpaalam, gusto kong marinig ang kwento mo. Alin sa 5 almusal ang pinakakomportable sa tiyan mo at pinakamasarap sa panlasa? Ano ang napansin mong pagbabago sa lakas, gana at galaw? Ibahagi sa komento ang simpleng schedule mo para may makakopya ang iba. Pindutin ang like para maabot natin ang mas maraming lolo at lola. At mag-subscribe kung gusto mong makatanggap ng susunod pang gabay at demo ng lutuin. Kung may tanong ka tungkol sa dami, oras o alternatibong sangkap, ilagay sa komento at sasagutin ko sa susunod na upload. Smash subscribe kung gusto mong mabuhay ng masigla at masaya pagkatapos ng 6 na po. Salamat sa pagtitiwala at ipagpatuloy natin ang mahinhing ritmong ito araw-araw. Ngayon buuin mo ang linggong plano sa 5 almusal. Subok natin bukas.